Shalom everyone, peace of Christ to all, and no peace to those wicked, the Lord said. Itong mga depensador at mga ustad ng Islam, di naman siguro lahat, no? Pero isa ito sa makitid ang utak at talagang halatang mangmang itong tao na ito, no? Sapagkat mayroon siyang post na pang-aatake na naman, panganganti sa sinasabing Pasko ba na selebrasyon ng mga Kristiyano sa buong mundo. Ay parang nanganganti, nang aatake, nanginginsulto ito. Ngayon ito ang sabi niya sa post niya, lahat ng mga aral at itinuro ni Jesucristo ay pinaniniwalaan ng mga Muslim. Kung sinabi sana ni Jesus na magpasko tayo sa kanya ay tiyak ang magpapasko ang mga Muslim. Aba, bakit sinabi ba ng inyong Diyos-Diyosan sa inyong Quran? Tara, mag-Ramadan tayo, taon-taon. May sinabi bang Diyos-Diyosan ninyo? Ganon? Wala. Lakas mo naman makapang-atake. Kala mo naman matino yung argumento mo. Para sa kaunawaan ninyong mga Muslim, at para sa kaunawaan na rin itong tao na to, ang pagdidiwang ng Pasko ng mga Kristiyano ay hindi ang petsa ng Disyembre 25, hindi yon kundi ang simpleng kahulugan ng pagdidiwang ng Pasko ay ang pag-alala ng kapanganakan ni Kristo. Na halimbawa, sinasabi sa Britannica, Christmas, Christian festival celebrating the birth of Jesus. Yun ang simpleng kahulugan ng Pasko. Ipagdiriwang ang kapanganakan ni Jesus na kahit kailan o kahit saan, pwede mong gunitain. Bakit? Kasi naniwala ka nga na pinanganak si Jesus. Kahit sa inyong relihiyon na tinatag ni Muhammad na false prophet, abay may usapin din na si Kristo'y pinanganak. At alam mo ba, ikaw na ustad ka, sa inyong Quran o sa inyong relihiyon, nung si Kristo pinanganak, nagdiwang ang mga tao. Ginalang ang kanyang kapanganakan. In fact, ang sabi pa nga siya ay ginalang, siya ay nirevere at inonor ng mga hari at mga tao. O alam mo ba yan? For sure, hindi mo alam yan kasi mangmang ka nga. Kasi hindi ka naman magsasalita ng ganyan kung alam mo to Pero tuturuan ka ni Answering Islam. Sa kanilang Quran dito sa Surah Al-Imran, chapter 3 verse 45, ay mayroong kwento na ang mga tao ay nagalak sa kapanganakan ni Kristo. Basahin natin. Dito sa salin ni Muhammad Sarar, sabi sa kanyang translation na kanilang Quran, "Behold, the angels told Mary, God has given you the glad news of the coming birth of a son, whom he calls his word, whose name will be Messiah, Jesus, son of Mary, who will be a man of honor in this life and the life to come, and who will be one of the ones nearest to God." Kita ninyo? Nung pinanganak ang Kristo, kahit sa kanilang relihiyon, abay, isa itong kagalakan, magandang balita, na kung saan siya ay igalang mismo. Tapos kayo, mambabastos kayo. Aba, kung di naman nabibilog ang utak ninyo, kayong mga ustad ng Islam. Hindi ko nila lahat, pero yung kagaya mo, siguro. Ang sabi ng kanilang tafsir, paliwanag ng kanilang tafsir sa chapter 3 verse 45, halimbawa kay Tafsir Al-Tabari, ang sabi niya sa kanyang paliwanag, wa minhu yaqul li rajul alladhi yushrif wa ta'azimuhu al-muluku wal nas. Ang ibig sabihin, si Kristo ay isang man who is honored and revered by kings and people. Inonor siya, nirevere siya ng mga hari mismo, al-muluk, at ng mga tao wal nas sa kanyang kapanganakan. Yun ang paliwanag ni Tafsir Al-Tabari. Ganon kadakila si Kristo nung si Kristo na panganak. Mga hari at mga tao ang nag-revere sa kanya at nag-honor sa kanya. Ang ginamit kasi doon ni Ibn Kathir sa Arabic ay ta'azimuhu, na ang ibig sabihin ayon sa dictionary ng Arabic ay glorification. Ginglorify si Kristo base sa meaning nung ginamit na Arabic word. At sa Quran, ang i-glorify lamang ay Diyos ayon sa kanilang relihiyon. Katulad dito sa ating mababasa dito sa Surah Al-Hadid, chapter 57, verse 1. Dito sa salin ng kanilang Muslim na si Dr. Muhammad Tahir Ul-Qadri, na ang sabi, all those who are in heavens and earth glorify Allah alone. So ang gino-glorify lang sa kanilang reliyon ay Diyos, pero si Kristo glorify, ta'azimuhu. At hindi lamang yan, mababasa din natin sa Suratul Maryam, chapter 19, verse 27. Sabi, fa'attat bihi qawmaha tahmiluhu qalu ya Maryamu laqad ji'ti syaitan fariya. Then she brought him to her own folk, carrying him. They said, "O Mary, thou hast come with an amazing thing." Nung nakita ng mga tao na kalong-kalong ni Maria si Jesus, abay, anong sabi ng mga tao?
nakagawa ka ng dakilang bagay. O kita ninyo, ang mga tao mismo nagdiwang doon sa kapanganakan ni Kristo. At alam niyo ba kung anong paliwanag dito ng kanilang tafsir? Aba, magugulantang kayo. Kasi nga, si Satanas mismo ang nagsabi sa mga taong ito na nanganak na si Maria. O biro mo si Satanas mismo nakiselebrate. Sa kanilang reliyon yan, hindi sa Kristyanismo. Ngayon, ang paliwanag ni Al-Tabari dyan sa talata niyan ay ganito, no? Ang sabi niya, Lama walad da'abal syaitan fa'akbir bani Israel ana Maryam. When she gave birth, Satan went and told the children of Israel that Mary had given birth. O si Satanas mismo ang nag-udyok, nagsabi na si Maria ay nanganak. O anong ginawa ng mga tao? O anong sabi? Qad walidat yaqul ta'ala dhikrahu. Falamma ra'awna Maryam wara'awa ma'al walad al-adhi waladatu qalu illa ya Maryam laqad jid bi'amri ajab wa adatan azimaan. God Almighty says, when they saw Mary and the child she had given birth to, she said to her, O Mary, they said to her, O Mary, you have done a wondrous thing and performed a great act. Anong sabi ng mga tao na inudyukan ni Satanas? O Maria, nakagawa ka ng dakilang bagay. Wondrous thing. Yun palang tawag ng mga tao sa panahon ni Jesus nung siya pinanganak sa inyong relihiyon. Wondrous thing ang kanyang kapanganakan. O kita ninyo, mga Kristiyano, nung si Kristo ay nirevere at inonor daw ng mga hari at ng mga tao ayon sa kanilang relihiyon. Abay, biblical po ito sapagkat merong 3 hari na sumamba sa kanya, inonor siya ayon dito sa kasaysayan, no? Ang pamagat ay biblical magi. In Christianity, the biblical magi, singular, magus, also known as the 3 wise men. 3 kings. O, biro mo siya ay inonor ng 3 kings. Tama si Al-Tabari na talagang siya inonor at nirevere ng mga hari. Mismo ang Biblia tama. Kaya kung ganitong mga klaseng ustad ang mangaral sa inyo, abay itakwil ninyo. Kasi ginagawa kayong mangmang eh.